Today ay CDC Day. Ihahatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad tungo sa isang bagong Pilipinas. Nanguna ang Clark Freeport Zone bilang investment destination sa first half ng 2025, ayon yan sa DepDev Region 3. Kasabay nito ang patuloy na pagiging modelo sa good governance at pagtitiyak ng kooperasyon para matatag at maaasahan na water services sa Clark. Samantala, inilunsad naman ang makabagong transport service para sa mabilis at mas accessible na biyahe sa Clark. Narito ang report. Sa Central Luzon, muling pinatunayan ng Clark Freeport Zone ang kanyang katayuan bilang sentro ng negosyo at pamumuhunan. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development of DepDev Region 3, Clark ang nanguna bilang investment destination para sa unang kalahati ng 2025 matapos makuha ang pinakamalaking bahagi ng total pledged investments sa buong rehiyon. Ipinahayag ni DepDev Regional Director Nerissa Esguera sa Philippine Economic Briefing na ginanap sa Hilton Clark Sun Valley Resort na ang CDC o Clark Development Corporation ang nakakuha ng pinakamalaking investment share mula sa mga proyektong nakalaan para sa turismo, information and communication technology, industrial, commercial at iba pang serbisyo. Panelists sa nasabing forum sina CDC President at CEO Attorney Agnes VST de Vanadera at Basis Conversion and Development Authority President and CEO Engineer Jake Pincang. Layunin ng Philippine Economic Briefing na ilatag sa publiko at sa mga mamumuhunan ang direksyon ng ekonomiya, mga pulisiya at mga oportunidad na nagbubukas sa bansa. Kasabay nito, inihayag din na pangatlo ang Central Luzon sa buong Pilipinas bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng pamumuhunan. Nakakuha ito ng 11% ng kabuang local at foreign pledges. Hindi lamang sa pamumuhunan nangunguna ang Clark maging sa larangan ng serbisyo publiko. Patuloy din itong nagsisilbing modelo ng mahusay na pamamahala o good governance. Nito lamang September 24, ginanap sa Clark ang benchmarking activity ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System at Manila Water Company. Layunin ng pagtitipon na ibahagi ang best practices at palakasin ang kooperasyon sa pagbibigay ng sustainable at reliable water services, isang pangunahing aspeto na kailangan sa patuloy na pag-angat ng Clark bilang investment at lifestyle hub. Sa kanyang mensahe, iminahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera na sa Clark, ang bawat mamumuhunan, partner at bisita ay bahagi ng iisang layunin tungo sa inclusive development. For that, we'd like to welcome you with the kind of an investment environment that we have. So come and invest. If not, and also come to Clark and always enjoy. So welcome to Clark. Pinuri naman ni MWSS Chairman Attorney Elpidio Vega ang CDC at Clark Water sa matagumpay na pagpapanatili ng water supply sa kabila ng mabilis na urbanisasyon at pagdami ng mga industriyang pumapasok sa Freeport. Water is life, and water will indeed give Clark all the boost that it has to do with the tourism, sports, and all the other activities manufacturing here in Clark Development Corporation. Dagdag pa ni Vega, ang supply ng tubig ay hindi lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan, kundi mahalaga ring pundasyon sa turismo, sports at iba pang sektor ng kabuhayan. Kinilala rin niya ang 2.488 billion pesos dividend remittance ng CDC sa National Treasury, isang malinaw na ambag sa pambansang kaunlaran at inspirasyon para sa iba pang ahensya ng gobyerno. Kasabay na mga ito, tinutukan din ang pagpapabuti ng transportasyon para sa mga manggagawa at mamamayan sa loob ng Freeport. Inulunsad ang bagong express transport service sa Clark noong September 23, isang makabagong tech-enabled ride-hailing system o gamit ang makabagong teknolohiya na abot kamay na sa ating mga cellphones. Layo nitong gawing mas ligtas, mas mabilis at mas accessible ang biyahe sa Clark. Sa mensaheng ipinaabot ni Retired Police Major General Lina Sarmiento, Vice President ng Security Services Group ng CDC, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maasahan at modernong transportasyon, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 3, Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD at mga kinatawan mula sa Express Operations.
Samantala sa pagtatapos naman ng pagdiriwang ng Government Workers Month ngayong 2025, isang lakad para sa kawaning bayani ang isinagawa ng Clark Development Corporation. Umikot sa 2.5 kilometers na parade ground sa mga manggagawa ng CDC. Sa kanyang mensahe, binigyang diin din ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Benadera ang kahalagahan ng pagtatrabaho ng tapat at mahusay, maging ang mabuting kapakanan ng mga manggagawa. Mula sa pamumuhunan, serbisyong panlipunan, hanggang sa modernong transportasyon, patuloy na nagpapatunay ang Clark Freeport Zone na ito ay huwaran ng isang progresibo, inklusibo at maaasahang bagong Pilipinas. A year ago, the ride began. Safe, accessible, reliable, comfortable. Hop on and join the ride. Clark Loop, taking you around Clark.